Okay, eto, nagulat ako. Hindi ko in-expect na sasabihin to ni Presidente ngayong araw na to eh. Hindi ko in-expect na sasabihin pa to ni Presidente ever. As in ever. As in at all. Kaya medyo nagulat ako nung nabanggit ito kanina. Bongbong Marcos! President Bongbong Marcos. Philippines doing first step of federal government in all but name. Anong ibig sabihin yan, mga kotsero? Inuunti-unti na raw ni Presidente Bongbong Marcos na magkaroon tayo ng at least yung forma ng federal government. Kahit wala pa yung pangalan, kahit forma lang muna. Actually, mga kotsero, that is a good strategy. Para sa akin ha, pag-usapan natin mamaya kung bakit magandang strategy yan. Panoorin natin yung balita, mga kotsero. Kung si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsusulong ng federalismo, ngayon pala ang inaasikaso na niya ang pakikipag-alyansa sa kanyang partido para sa midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Nitong Pebrero lang, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya prioridad ang charter change. Pero sa panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partidong Federal ng Pilipinas sa Malacanang kanina, mismo ang Pangulo na ang bumuhay sa usapin ng federalismo sa bansa. We were talking here about the federalism. And what we have started to do, ating ginagawa ay talagang ibinibigay ang discretion, ang power, ang function hanggat maaari sa pinakamababa na level na maaari natin gawin. So, we are doing the first step of the federal government for the Philippines in all but name. And that is what we will continue to do. Paliwanag pa ng Pangulo, importante sa isang political structure na hindi lang sa iisang lugar nakasentro ang kapangyarihan ng isang bansa. If the power centers only belong here in Manila, then pagsakin mo yung Manila, bagsak ang buong Pilipinas. Tama yun. Bringing those power centers to many places, it makes for a more stable political structure and makes a more stable political life. Dagdag pa niya, dapat palakasin ang kapangyarihan ng mga opisyal ng gobyerno na nasa local level para makagawa sila ng desisyon sa mga issue na hindi na kailangan iparating sa national level. Sa pamamagitan nito ay mas mapapabilis ang kilos ng gobyerno. Kaya ngayon pa lang, pinaghahanda na ni Pangulong Marcos ang kanyang partido para sa 2025 elections. Lalo't sa Oktubre na gagawin ang barangay elections. Hindi naman daw maikakaila ang epekto ng barangay election sa posibleng kalabasan ng 2025 midterm elections. Si Pangulong Marcos ay siya ring tumatayong chairman ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP. Kasi kung tayo magiging kandidato, mananalo tayo sa 2025, kailangan natin ang suporta ng barangay level. Kaya nga napapanahon na raw para simulan na ang pakikipag-alyansa ng PFP sa ibang partido. Ibahin natin ang pag-iisip para naman makaramdam naman yung ating mga kababayan ng pagbabago na talagang ang pamahalaan ay nandyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Kay Presidente na nang galing, guys. Federal government. Alam nyo, mga kotsero, ako po, agree ako sa charter change. At actually, mas gusto ko federal parliamentary. Kung tutuusin, mas maganda yung ganung sistema. Kung federal government, tas presidential system, para tayong, dapat mag-change din tayo ng sistema. Parang it will reflect more of the system ng Amerika. Kasi ganun sa states Federal presidential. Ganyan doon. Federal presidential sa states. Yan, parang sa Germany, man from Manila, ganun. I would prefer that. That will really reduce yung kapangyarihan ng national government. Mabawasan mo talaga ng kapangyarihan yung national government dyan. Ang i-empower mo talaga dyan yung parliament. Nandun ang kapangyarihan sa parliament. At dahil yung parliament is already the power center, kumbaga nandoon yung kapangyarihan sa parliament. At yung mga miyembro ng parliament ay mga representante din ng iba't ibang mga state. Mas maganda yun. Kasi nasa tao talaga yung kapangyarihan. Wala sa iisang tao lang. Kasi right now,
Sa presidential system, isang tao lang ang may power. And then you have the other departments, the judicial tsaka legislative, to check and balance on that power. So, but right now, essentially, the system is that. Meron tayong presidente, nasa kanya lahat ng kapangyarihan, at meron tayong judiciary tsaka legislative na nagche-check ng kapangyarihan niya para hindi lumabis sa kanyang pagpapractice ng kapangyarihan. So ako, personally, I would prefer a federal parliamentary. But, sa palagay ko, hindi pa mature ang ating bansa para sa parliamentary system. Yun ang ano ko dyan. Hindi pa tayo mature para sa parliamentary system. Why? Kasi, mga kotsero, tayo po ay still, ang atin pong politika ay hindi pa po nakabase sa polisiya. Tayo po ay nagdi-decide sa politika depende sa personalidad. Ganun pa po ang Pilipino pagdating sa politika. Hindi tayo nagbabase sa policies tsaka sa effectiveness at tsaka sa yung galing ba, yung husay at galing. Hindi pa tayo ganun eh. Ang tinitignan natin palagi yung tao, kung sino siya. Matunog ba yung pangalan niya? Kanina na pinag-uusapan natin si Tulfo. Oh, sikat siya. Sikat siya, nanalo siyang senador. Epektibo ba? Hindi. Mahusay ba? Hindi. Ganun pa tayo eh. And ito pa, another example ng pag federal. Pag federal kasi, ang kapangyarihan, medyo mababawasan ang kapangyarihan ang national government, ibababa sa level ng governors or mayors. Governors, kapag sa mga probinsya, usually yan, mga governors. Kapag naman, dito sa medyo mga city-city, nasa mayor. Ngayon, mga kotsero, I'll give an example. Nag-aaway ang Taguig tsaka Makati. Pag federal government yan, si mayor ng Taguig at si mayor ng Makati, mas lalala yung away nila sa teritoryo. Naglabas ng statement si mayor ng Makati, sabi niya, pinag-iisipan kong tumakbong mayor ng Taguig. For what? Really? I mean, ask the question. Tanggalin natin yung yung pangalan. Kaya hindi ko sinasabi yung pangalan eh. Tanggalin natin yung pangalan. Pero para saan? To consolidate power? Sino ang magme-mayor ng Makati? Sino ang may mayor ng Taguig? Iisang pamilya lang? Really? Ang pangit, di ba? Tapos, kung sabihin ni mayor ng Taguig, kasi senador yung asawa nun eh. Kung sabihin ni mayor ng Taguig, kung ako kaya tumakbo ng mayor ng Makati, senador asawa ko, baba siya ng mayor ng Taguig, or congressman, or kapatid ko, mag-congressman sa Taguig, or mag-mayor ng Taguig. Tapos, ihahalal sila ng ihahalal ng taong bayan. Bakit? They don't know any better. Imagine, mga kotsero, Makati tsaka Taguig, isang pamilya lang ang humahawak. Tapos, federal government ka. Yun po yung ibig kong sabihin. At doon po nanggagaling si VP Sara. Nung sinabi po niya na ayaw niyang hindi siya in favor of federalism kasi mas lalong lalakas ang mga warlords. Yun po ang risk niyan. Yun po ang risk ng federalism dyan. Kasi sobrang makapangyarihan ng local government na wala rin, kahit may national government ka, hindi siya masyadong makikialam. Walang jurisdiction ng national government. The state can make their own laws. Hindi lang ito yung tawag dito, municipal order, hindi mga ganun. Batas talaga. Kahit din yun sa states. Pumunta ka ng Colorado, pwede mag-weed. Pumunta ka ng Texas, regulated ang weed. Iba ang taxes ng California sa Texas. Bakit? Meron silang iba yung tax structure na doon kasi they can make their own laws. So, yung natin, yung sistema yung hindi na dito problema yung kapag nag-federal government tayo, hindi magiging problema yung sistema. Ang magiging problema natin, yung mentalidad ng mga taong hahawak. Yun ang magiging problema natin. Ma-enshrine na talaga dito yung political dynasties. Yun talaga yan. For example, sa Taguig, may lalaban ba sa mga nakaupo doon ngayon? Wala. Sa Makati, may lalaban ba dun sa mga nakaupo ngayon? Wala. Kung may lalaban man, kailangan maraming pera. Kailangan medyo matapang-tapang ng konti yung handang mamatay kasi baka pwede kayo papatay anytime soon eh. Ganun dun eh. Sa local, sa LGU,
Yung issue nung yun yung actually yung issue ngayon sa Negros. 'Di ba? Alam natin lahat yan. Yan yung issue sa Negros. Napatay si gobernador, tapos yung, 'di ba? Napatay siya 2 weeks after bumaba yung kapatid nung nagtatago, 'di ba? Ganun eh. Ganyan ang sistema sa Pilipinas. Yung po ang nakakatakot sa federal government. It will really give more power to the LGU. So, yun yung downside. Unless, kaya nga ang mga kotsero, naalala ko, in-interview ko si ngayon, secretary na siya. Dati, ano pa lang siya nun? Candidate. Senatorial candidate pa lang siya nun. Ngayon, na siya? Secretary na siya. Si Gibo. Secretary Gibo. Tinanong ko siya, sabi ko, pabor ka ba sa charter change? Sabi niya, wala namang issue doon, walang problema doon. But, ready na ba tayo para sa charter change? Pisip-isip ako, sabi ko, o nga no, ready na ba tayo for charter change? Hindi lang yung hindi lang yung batas hindi lang yung meron na ba tayong mga batas that will support federalism, kahit hindi pa yung yung pangalan kahit kasi sinasabi ni PBBM, ang gusto niya mangyari, yung sistema ng federalismo tumatakbo na kahit wala pa yung pangalan ng federalismo. Which I think is better. Kasi iporma mo na yung mga batas, iporma mo na yung mga polisiya that will support a federal government. Also, making sure na yung warlordism will be checked. So, para sa akin, it's either we remove yung term limits, tanggalin mo yung term limits pero walang ibang pwede sa pamilya mo na pwedeng tumakbo. Pero walang term limits. Or, we make it more strict. Pero para sa akin, alam nyo, mas gugustuhin ko na walang term limits pero sobrang higpit ng members of the family mo na pwedeng tumakbo. Tanggalin mo yung term limits tapos wala sa kahit anong miyembro ng pamilya mo up until the 4th degree ang pwedeng tumakbo for any government position. Yan, pwede yan. Walang problema yan. Carry yan. Pag ganun. Halimbawa, si Presidente, walang term limits. Pero lahat ng members of the family niya hindi pwedeng tumakbo during the time of his term. Kahit pinsan, kapatid, etc. etc. Ban sila. Ban ang pamilya mo for any position. Government position. Ganun, pwede. Higpit nun, guys. Imagine, habang nakaupo ako, di ba? Every time ma-elect ako, walang miyembro ng pamilya ko na pwedeng tumakbo up to the 4th degree. Hanggang apo sa tuhod. 4th degree. Up to sa pinsan. Wala. Ang hirap nun, guys. Kung ako yung tatanungin. So, kung si Presidente lang. Si Presidente Bongbong lang ang pwede. Sila Senator Amy, hindi pwede tumakbo. Pero pwede kang ma-re-elect. Basta yung pamilya mo, hindi pwede. Hanggang 4th degree. Ganun. Yun yung kasi yung kasi yung danger ng ng federalism, yung warlordism. So halimbawa, tulad niyan, ito right now since si Presidente nakaupo. So kung let's say it's in effect, si Presidente nakaupo, walang Sandro, walang Amy. Ganun yung mangyayari. Or halimbawa, si Senator Amy nakaupong senador, hindi pwedeng tumakbo si Sandro, hindi pwedeng tumakbo si PBBM during that time. Si Senator Amy nun. Yun. Tindi nun, guys. Kung maganda tong gustong direction ni PBBM actually, yung sa federal, maganda tong gusto niyang gawing direction. And I will support this actually. Pero kung kailangan, ang gusto niya kasing gawin, ayusin muna lahat yung sistema. Ilagay na yung system in place para kapag pag-aaralan na yung federalism, at least nandiyan na. Kumbaga, ginagawa mo na yung pundasyon para sa bahay. So ako naniniwala ako sa gustong gawin nito ni PBBM. And I hope it happens. Pero ako overall, support ako dun sa gustong gawin ni PBBM. Overall. I think it's time to change how we do governance sa Pilipinas. Kailangan natin baguhin ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas. Tread with care. Kasi alam niyo po mga kotsero, para sa akin, 3 lang po ang sigurado sa mundo. 3 lang po ang sigurado sa mundo. Number 1,
mamamatay tayong lahat. Number 2, magbabayad tayo ng buwis lahat. At number 3, lahat ng tao ay may masasamang puso. Lahat po ng tao, at pag sinabi po masasamang puso, ibig sabihin madaling matukso, madaling makorap, madaling makorap. Yun po ibig kong sabihin. Ang puso po ng tao ay madaling makorap. So kahit gaano pa kabait, kahit gaano pa kahusay, kapag ang puso madaling makorap, ayaw natin yan. Mahihirapan tayo dyan. So, dapat magkaroon tayo ng safeguards sa kung paano natin mapipigilan yung pagkakorap ng mga ng puso ng nabibigyan ng kapangyarihan. So, yun. Anyway, so yun mga kotsero, hanggang dito na lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see you in the next Coach Giant Live. Bye everyone. See you next time. Bye.